Paano ginawa ng China ang pinakamaliit na spy drone? Sa modernong digmaan, hindi na baril at bomba ang pinakamakapangyarihan kundi impormasyon. At ang pinakabagong sandata ng China ay isang drone na kasing laki lang ng daliri, pero kayang sumilip, makinig at magpadala ng critical intel nang hindi mo nalalaman. Ito ang NUDT Mosquito, ang spy drone na halos hindi naririnig, hindi nakikita at halos imposibleng mapansin. Paano ito gumagana? Anong meron sa loob ng kakaibang imbensyon pero nakakakilabot na makinang ito? Handa ka na bang kilalanin ng drone na halos imposibleng matunton ng kahit anong radar o ng mata ng tao? Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang micro-drone na ito ay ginawa ng National University of Defense Technology o NUDT ng China na nasa Hunan. Ang haba nito ay nasa 13 millimeters. Kaya kasya ito sa pagitan ng dalawang daliri. Ang katawan nito na hugis baras ay gawa sa titanium-aluminium alloy. Matibay pero sobrang gaan. Ayon sa ulat, ang prototype na ginawa sa laboratorio ay may timbang na mas mababa pa sa kalahating gramo. Ang matte finish ng balat nito ay nagpapakalat ng liwanag, kaya sa infrared, parang kumikislap lang ito gaya ng background. Sa thermal display, halos kasing init lang ito ng kapaligiran. May dalawang pakpak ito na hugis dahon at ginaya ang ugat ng mga insekto. Ang bawat pakpak ay pinapaandar ng piezoelectric actuator at kayang pumagaspas ng hanggang 120 times kada segundo. Dahil sa mabilis na vibration, nakakabuo ito ng maliit na vortex na siyang nagbibigay ng lift. Kaya nagagawa nitong lumipad ng halos walang tunog na mas mababa pa sa 30 decibels na halos hindi naririnig ng tao. Meron itong 3 paa na gawa sa carbon fiber, parang hibla ng buhok, na ginagamit ng drone para dumikit sa dahon o pader. Meron din itong pressure sensor sa bawat paa na agad pinapatigil ang motor ng pakpak kapag lumapat na sa isang surface. Kaya nitong manatiling nakadikit ng ilang oras. Kapag naka-perch, nababawasan ng halos 1/3 ang konsumo ng baterya. Meron itong 9-bit RISC processor na ginawa gamit ang MEMS technology para sa mga simpleng task sa loob, habang may 12 kilobytes lang na flash memory na naglalaman ng flight guidance table. Nasa ground station ang pangunahing intelligence para maging magaan ang dala ng drone. Ang trabaho lang ng drone ay ipadala ang raw data pabalik gamit ang AES-128 encrypted link. Sa harapan, may camera na 300 by 300 pixels lang. Mababa ang resolution pero sapat na para makakita ng tao o armas. May fisheye lens ito na may 160 degrees na field of view. Isang ikot lang, nasasakop na ang buong paligid. Kapag madilim, may shortwave infrared LED na kusang nagbubukas para makakuha pa rin ng grayscale na imahe. May MEMS microphone din ito na kayang tumanggap ng tunog mula 20 Hz hanggang 12 kHz at kaya nitong makarinig ng boses o pagtatype sa keyboard mula sa 2 meters ang layo. Yung ingay ng pakpak, nililinis gamit ang noise reduction na nasa ground station. Habang ang audio naman ay pinapadala pabalik bilang compressed stream sa 8 kilobits per second. May baterya ito na 20 mAh lithium polymer cell na binalot sa graphene. Kaya nitong lumipad ng tuloy-tuloy ng 7 minutes o manatiling nakadikit habang nakikinig ng hanggang 2 hours. May magnetic charging port ito na gumagamit ng induction kaya hindi kailangang buksan ang shell kapag magre-recharge. Kaya nitong ma-full charge sa loob ng less than 6 minutes gamit ang 100 mA na kuryente. May 2.4 GHz transceiver ito na may kasamang L-band radio na backup. Kapag nasa labas, kaya nitong umabot hanggang 50 meters kung walang harang at 20 meters naman kapag sa loob ng building. Kung maputol ang signal, kusang maglalanding ang drone sa pinakamalapit na surface para hindi ito bumagsak ng basta-basta at madiskubre. May 3-axis MM's gyroscope ito na kayang sukatin ang pag-ikot ng hanggang 250 degrees per second. Meron din itong barometric sensor din na kayang sukatin ang altitude na may accuracy na hanggang 10 centimeters. At dahil hindi kasya ang GPS, kaya computer vision at ang ground station ang nagbibigay ng coordinates. Lahat ng flight ay strictly line of sight para hindi labagin ang anti-drone regulations.
Ang mga pakpak ay may nano-silica coating para maging water resistant. Sa test na may 2 mm droplets ng ulan, hindi ito naapektuhan. Kaya nitong gumana sa temperatura mula 0 hanggang 45 degrees Celsius. Pero kapag lumampas ang hangin sa 12 kilometers per hour, nawawala na ang stability. Lahat ng bahagi ng drone ay dapat mas manipis sa 0.2 mm. Yung pinakamaliit na power management chip pa lang, halos 40% na agad ng kabuang espasyo ang nauubos. Dahil sa patuloy na vibration ng pakpak, pwedeng masira ang circuitry sa katagalan. Kaya idinisenyo ito bilang disposable asset para sa short missions lang. Ginagamit ang isang Android app para paliparin ito. Sa interface, makikita ang live signal bars, battery level at kung saan nakatutok ang camera. Para sa seguridad, walang fixed pin ang Bluetooth link. Ang pairing ay pwedeng gawin lang gamit ang QR code. At pagkatapos ng bawat misyon, binubura agad ang encryption key ng device. Ang mga pangunahing gamit ng drone ay para sumilip sa command posts o mabilis ang patrol sa lungsod. Kaya nitong dumaan sa kalahating bukas na bintana, dumikit sa cabinet at makinig. Ang real-time na data mula rito ay pwedeng gamitin para ayusin ang target ng mortar strike o cyber attack na eksaktong tumama sa lugar. Ang pinakaimportante sa lahat, halos imposibleng madiskubre ang presensya nito. Yung Black Hornet 4 ng Norway ay 16 centimeters ang haba at kayang lumipad ng 20 minutes. Pero ang NUDT Mosquito, halos 12 times na mas maliit dito. Hindi nito kayang magdala ng 4K camera o laser designator, kaya mas bagay ito sa malapitan at tahimik na surveillance, hindi sa targeting. Dahil sobrang liit nito, ang reaction time ng mga anti-drone system ay nababawasan sa ilang milliseconds lang. Ang millimeter wave radar, madalas hindi sapat ang signal na bumabalik. Ang mga counter-UAS lasers naman, hindi nakaset para sa mga target na mas mababa sa 1 gram ang bigat. Maaring gumana ang pagkilala sa tunog ng metal wing kumpara sa insect wing. May mga laboratorio ngayon na nagtitrain ng mga algorithm para kilalanin ang kakaibang tunog ng pakpak ng drone. Gamit ang microphone array, pwedeng matukoy ang tunog na kakaiba. Pero sa isang gulong-gulong battlefield, hindi rin yun ganun kadaling gawin. Sa larangan ng medisina, maaring gamitin ang sterile version nito para kunan ng imahe ang mga ugat sa loob ng katawan. Sa precision agriculture, maaari itong pumasok sa ilalim ng taniman ng palay para bilangin ang mga peste. Sa search and rescue, pwede itong gumapang sa mga guho para makinig sa tibok ng puso. Minsan pa, ang military technology ay nagiging daan para sa bagong civilian innovation. Ang mga drone na mababa sa 250 grams ay kadalasang nakakalusot sa aviation rules. Pero ang paggamit ng mga ito para sa audiovisual spying ng walang lisensya ay illegal pa rin. Wala pang global standard ang international community para sa mga nano-drones. Kapag gumamit ng swarm ng ganitong mga mosquito drone, pwedeng tumaas bigla ang mga issue sa privacy. Sa ngayon, mga prototype pa lang ang pinapakita sa mga test bench. Ang mass production ay mangangailangan ng automated micron-scale assembly. Bawat unit ngayon ay nagkakahalaga ng mga $250 sa materials. Kapag ginawa ito ng maramihan, pwedeng bumaba sa below $90 ang presyo bawat isa. Kung bawat squad ay may ilang dosenang mosquito drone, magiging real-time ang mapa ng kalaban. Pero ang sobrang dami ng data ay pwedeng magdulot ng information overload. Kaya kailangan ng mga commander ng mabilisang filter para hindi malunod sa dami ng impormasyon. Ibig sabihin, ang matalinong nano-drone ay dapat may kasamang matalinong AI para sa field use. Pwede ring maglagay ng manipis na electronic mesh sa kisame. I-train ang mga algorithm para kilalanin ang pattern ng pakpak ng insekto kontra sa metal. Pwede ring gumamit ng low-power pulse laser para sunugin ang pakpak. At ang walang katapusang labanan sa pagitan ng espada at kalasag ay umaabot na sa millimeter scale. Ang NUDT Mosquito ay isang patunay ng pag-usbong ng weapon miniaturization. Hindi pa lubos na nasosolusyonan ang problema sa baterya, processing at communication, pero malinaw na ang direksyon. Higit pa sa banta, ang drone na ito ay isang wake-up call para sa susunod na henerasyon ng surveillance. Ang tanong ngayon, gaano na kahirap bantayan ang pandinig at paningin ng sangkatauhan?